Shout out nga po pala sa Kwentong Takip Silig. Hello everyone! My name is Jane from Bulacan, isang avid listener ng kanilang channel. Hindi nga naman kompleto ang araw ko hanggat hindi nakakapakinig ng kanilang mga kwento na bukod sa katatakutan ay mayroon din tayong mapupulot ng mga aral. Kaya naman inaanyayahan ko kayong makinig din sa kanilang mga ibang channel which is the Aswang Diaries, Aswang Confessions, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ayun lang, bye! Babe, anong tingin mo kay Cheska? Alam mo kasi, pakiramdam ko talaga may hindi tama sa pagkatao ng babaeng yun eh. Asus! Umiiral naman yung pagiging overprotective kuya mo dyan sa best friend mo eh. Alam mo babe, matanda na si Ray. Alam niya nang ginagawa niya. Eh nagtataka lang naman kasi ako babe. Bakit kaya nagmamadali siyang ayaing magpakasal si Ray? Samantalang wala pa yatang ilang buwan mula nung maging sila. Ni hindi pa nga niya ipinapakilala si Ray sa pamilya niya eh. Sa totoo lang, nagtataka rin ako tungkol dyan eh. Sabi ni Ray, iisa na lang daw natitirang kamag-anak ni Cheska. Pero nasa probinsya. Yung lola niya, gusto na nga raw niya magpakilala ng formal. Kaya lang ayaw talaga ni Cheska. Kita mo na? Sinasabi ko na nga ba eh. Baka may itinatago talaga siya tungkol sa pagkatao niya. Eh di kumbinsihin mo si Ray na pilitin si Cheska na ipakilala siya sa lola niya. Mahirap na. Baka mamaya matulad na naman yung nangyari dati sa ex niya. Na kung kailan ikakasal na sila, saka pa niya nalaman na nabuntis ng iba yon. This time, baka malaman na lang natin, may lahi palang maligno yung si Cheska. Kailan mo huling naramdaman ang tinatawag nilang tamang hinala? Yung pakiramdam na may bumubulong sa'yo, na may mali. Kahit wala ka pang ebidensya, na kung minsan hindi na lang natin pinapansin pa. Pero paano kung ang pagkakaroon mo ng tamang hinala ay hindi lang pala basta paghuhusga, kundi babala? Babala kung sino ang dapat mong pagkatiwalaan at kung sino ang dapat mong iwasan. Kapag dumating ulit sa'yo ang pakiramdam na yon, ay susundin mo ba? Magandang araw sa inyo, Miss Neri, at sa lahat ng nakikinig. Ako si JC, isang supervisor sa isang BPO company dito sa Manila. Isa ako sa tinatawag nilang bayaning puyat. Gising sa gabi, tulog sa umaga. At kung tutuusin, parang sanay na rin kami sa dilim. Kaya siguro hindi ko akalain na darating ang araw na naranasan ko mismo ang mga kwentong dati pinakikinggan ko lang dito sa channel nyo. Matagal na po akong listener, lalo na tuwing break time sa trabaho. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob na ibahagi ang karanasang ito. Isang karanasang nangyari, 5 taon na ay nakalipas na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Babe, dito ka na sa tabi ko. Oo nga, tantanan mo ako JC, puyat ako. Eh puyat din naman ako ah. Iisang department lang tayo. Bakit parang kasalanan ko? Nagtatampo ka ba? Sinong hindi magtatampo? Nalimutan mo akong batiin. Mansari natin kahapon. Oh, mansari ba natin kahapon? Pasensya na, babe. Nag-OT ako, di ba? Sorry na. Tsaka, kailangan pa ba talagang i-celebrate yun? 5 years na tayo. Yun na nga, JC. 5 years na tayo, pero ganyan ka pa rin. Simpleng date, hindi mo matandaan. Eh bakit ba big deal sa'yo yan? Mas mahalaga sa akin anniversary natin ha. Yun, hindi ko makakalimutan. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Teka, nasaan na yung kaibigan mo? Siya to nagiyang makipagkita tapos tayo pang maghihintay. Kanina pa tayo dito ah. Ikaw naman babe, parang hindi ka na nasanay kay Ray. Malamang sinundo pa nun yung girlfriend niya. Alam mo naman, ngayon lang ulit nagka-jowa matapos mag-move on sa ex niyang... Babe, hindi mo ba kayang ipeno yung bibig mo? Matagal ko ng girlfriend si Julie. 5 taon na kami. Sa 5 taon na yon, hindi na bago sa akin ang madalas siyang magtampo. Sanay na ako. Kilalang kilala ko na siya. Kaya kahit papano, natutunan ko na ring basahin kung kailan siya nagtatampo at kung paano siya pakakalmahin. Nasa coffee shop kami ngayon, hinihintay si Ray, ang matalik kong kaibigan. Kanina sa elevator pa lang ng building kung saan kami nagtatrabaho, nagkasabay na kami.
Doon niya binanggit na magkikita kami dito sa coffee shop na malapit lang sa office. May mahalaga raw siyang sasabihin at sinabi rin niyang isama ko si Julie. Tulad ng sabi ko, Miss Neri, natutuwa ako para kay Ray. Sa wakas, nakatagpo na rin siya ng panibagong mamahalin. Saksi ako kung paano siya nasira noon sa huling relasyon niya. Halos gumuho siya ng tuluyan. Hindi namin siya halos makausap, palaging tahimik at mas madalas umiiyak. Araw-araw siyang ganon hanggang sa pati trabaho namin na apektuhan. Kaya ako na mismo nagsabi sa kanya noon na magpahinga muna siya. Mag-leave, lumayo, mag-long ride. Mahilig kasi ako sa motor, Miss Neri, kaya nasa kalsada ako. Kapag nasa kalsada ako, lalo na sa mahabang biyahe, pakiramdam ko, unti-unting gumagaan ang lahat. Kapag nakikita ko ang mga bundok, gubat at ang malawak na dagat sa malayo, dun ko nararamdaman ang katahimikan na hindi kayang ibigay ng lungsod. At dahil doon, minsan isinasama ko si Julie. Gusto ko rin siyang mapahinga. Gusto kong maranasan niya ang ganong klaseng katahimikan. Lalo na't pareho lang naman kaming pagod sa trabaho at sa paulit-ulit na takbo ng buhay namin. JC! Julie! Pasensya na kung ngayon lang kami Pinaghintay ba namin kayo? Ayos lang yun, pre. Sanay na kami. Hi, Cheska. Ilang buwan na kayo ni Ray pero nahihiya ka pa rin sa amin ni JC. Pasensya na. Hinintay pa kasi ako ni Ray. Natagalan lang sa reliever ko sa work. Naku, okay lang yan, girl. Ayan tuloy, pare-pareho tayong puyat. Maiba lang tayo. Tungkol saan ba tong meeting, pre? Mukhang seryoso ah. Oo. Kasi gusto ko sana kayong sabihan na ikakasal na kami ni Cheska sa susunod na buwan. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, Miss Neri. Para bang biglang huminto ang oras sa mesa namin. Tinignan ko pa si Ray. Iniisip ko nagbibiro lang siya. Kasi sa pagkakaalam ko, ilang buwan pa lang silang magkasintahan. Ilang buwan pa lang din simula nang ipakilala niya si Cheska sa amin. Kaya ang tanong, bakit ganito kabilis? Ikakasal? Bakit ang bilis? Buntis ba si Cheska? Hindi pre, walang ganun. Hindi naman kailangan ng dahilan para magmadali kami. Pero kung mahal mo naman ang isang tao at sigurado ka na, bakit naman patatagalin pa namin, hindi ba? Tsaka sa pamilya ni Cheska, ganun talaga ang tradisyon. Kapag handa ng lalaki, papakasalan na agad ang babae. Sana all papakasalan agad, no? Congrats sa inyo. Ang saya naman, may kakasal na sa atin. Samantalang yung iba dyan, ilang taon na wala pa rin plano. Ay, pinatatamaan ka pre Seryoso ka ba talaga, pre? Wala na bang atrasan yan? Seryoso, kaya nga ako nag-propose Hindi naman sa tagal ng relasyon na susukat ang kasal. Nasa readiness yan. Kapag sigurado ka na, edi i-go na. Sa tagal niyo ni Julie? Hindi mo pa ba talaga siya lubusang kilala, JC? Hayaan nyo na yan. Baka naman, hindi talaga ako yung gusto niyang pakasalan. Natahimik ako sa mga sandaling yun, Miss Neri. Una, dahil sa sinabi ng girlfriend ko, alam kong darating ang ganitong tanong. Pero para sa akin, ang pag-aasawa ay hindi basta desisyon na ginagawa sa gitna ng emosyon. Isa itong malaking responsibilidad. Isang panghabang buhay na paninindigan. Hindi ito parang mainit na kanin na kapag napasok ka, iluluwa mo na lang at kakalimutan. Mahal ko si Julie. Alam kong ramdam niya yon. Dahil ipinapakita ko naman sa kanya araw-araw. Pero ganun lang talaga ako. Yung taong hindi nagmamadali. Lahat ng hakbang pinag-iisipan. Lahat ng desisyon dapat sigurado. Hindi naman sa tutulak ko sa desisyon niya. Kita ko naman kung gaano siya kasaya. Pero sa isip ko may kurot pa rin. Dahil parang masyado pang maaga. Hindi pa niya lubusang kilala si Cheska. O baka mas tamang sabihin na hindi pa sapat ang panahong pinagsamahan nila para maging ganap na sigurado. Kaya nung inaya ni Julie si Cheska na mag-order sa counter, sinamantala ko ang pagkakataon. Sandaling nagkahiwalay ang atensyon nila at dun ko naisip, ngayon ko siya dapat kausapin, si Ray. Ray, sinasabi ko to dahil parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Matagal na tayong magkaibigan. Kaya kilalang kilala kita. Pero, gaano ka na ba talaga kasigurado kay Cheska? Ni sa pamilya niya.
Ipinakilala ka na ba niya? Sa malayong probinsya kasi galing si Cheska. Hindi pa siya nakakauwi doon simula na magkakilala kami. Kahit sa video call man lang? Pre, nasa Pilipinas lang naman sila, hindi ba? Kahit papaano, may paraan para makakausap ang pamilya. Ang mga magulang mo nga nasa Europe. Araw-araw kang natatawagan. Eh sila pa kaya na nandito lang sa bansa natin? Wala raw signal doon sa kanila. Liblib na baryo kasi. Talaga ba? Ang daming dahilan, Ray. Hindi sa pinangungunahan kita ha. Pero mahirap magtiwala sa panahon ngayon. Alam mo yan. JC naman. Para namang inuusgahan mo na agad si Cheska sa tono ng pananalita mo eh. Hindi ko hinusgahan si Cheska, Miss Neri. May kung anong pagdududa lang sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ang laki ng palaisipan. Paano pumayag si Cheska na magpakasal kay Ray gayong hindi pa nga niya nakilala ng maayos ang pamilya nito? At gayon din si Ray. Paano siya nakakasiguro sa desisyong napakalaki? Kung sa totoo lang, ay marami pa siyang hindi alam tungkol sa babaeng pakakasalan niya. Kung tradisyon man ito sa pamilya ni Cheska at nire-respeto yun ni Ray, siguro tama rin na sa kabila noon bigyan muna nila ng panahon ang isa't isa para lubos na makilala ang pagkatao nila. Hindi lang ang ideya ng pagmamahalan. Sa paningin ko, Miss Neri, parang hindi lang pagmamahal ang umiiral dito. Parang may takot din. Takot na bumalik sa sakit ng nakaraan. At sa takot na yun, baka hindi niya namamalayan na minamadali niya ang isang desisyong dapat ay dahan-dahan lang. Bumalik na sina Julie at Cheska, dala ang mga in-order nila para sa kanila, maging sa amin ni Ray. Kaya naman maging ako ay nabigla sa sinabi ni Ray kay Cheska. My love, bala ko sana formal na ihingi ng kamay mo sa pamilya mo. Gusto mo ba puntahan natin sila? Ha? Pero love, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Wala na akong magulang. Pumanaw na sila. Kahit ka mag-anak man lang sa probinsya ninyo, wala na? Meron. Ang Lola Martina ko na lang. Ayun! Love, gusto ko sana ipaalam natin sa kanya na ikakasal na tayo. Gusto ko man pero sobrang layo ng baryo namin. Ayaw mo bang malaman ng lola mo na ikakasal ka na? Siya na lang ang pamilya mo, Cheska. Hindi mo pa ipapaalam? Gusto ko naman pero... Kung hindi mo ipapakilala si Ray sa lola mo, mas mabuti pang wag na kayo magpakasal. Ano yun? Magpapakasal kayo? Pero yung nag-iisang pamilya mo hindi alam? Parang unfair naman yata para sa kaibigan namin. Hindi agad nakasagot si Cheska. Sandali siyang natigilan, saka napatingin kay Ray. Parang doon siya humihingi ng sagot o tulong. Sa huli, si Ray ang unang nagsalita. Pinili niyang pag-usapan muna nila ito ng sila lang. Napansin ko rin ang bagyang pagpisil ni Julie sa hita ko. Isang tahimik na pakiusap na itigil ko na ang pagsasalita. Pero kahit huminto ang usapan, ang bigat ng hinala ko kay Cheska ay nanatili pa rin sa dibdib ko. Next week na raw aalisin na Ria at Cheska. Mag-long drive daw sila gamit ang motor ni Ray. Mabuti naman. Pumayag na rin pala si Cheska. Malamang babe. Baka nga na-pressure mo pa siya sa mga sinabi mo. Ano bang nangyayari sa'yo? Parang pinagdududahan mo yung tao. Hindi ko rin alam. Pero may mali talaga. Iba ang sinasabi ng kutob ko. Baka naman iniisip mo lang yan. Babe, ilang beses na bang tumama ang kutob ko? Hindi ko to pwedeng baliwalain na lang. Alam mo namang ganito ako palagi eh. Kapag may mangyayaring hindi maganda, nararamdaman ko talaga yon. Kaya hindi ako napapakali. Hindi pa rin ako mapalagay, Miss Neri. Parang may bumabagabag sa dibdib ko na hindi ko maalis. Noon, kinutuban din ako sa ex ni Ray. At tama ako. Niloko siya. Nasaktan siya. Bata pa lang ako, ganito na talaga ako. Hindi ko alam kung may ganun ba talagang klase ng abilidad. Ang maramdaman ang paparating na panganib o masamang mangyayari sa hinaharap. Kaya ngayon, kahit pumayag na si Cheska na umuwi sa probinsya nila para formal siyang hingi ni Ray, may kung anong hindi pa rin tama sa pakiramdam ko. Ang lalim na yata ng iniisip mo, babe. Patapos na break ko. Kailangan ko na bumalik sa station. Sige,
Hintayin na lang kita mamaya after duty. Ay, oo nga pala. Ano yun? Nag-message sa akin yung ex ni Ray. Inimbitahan ako sa binyag ng baby niya. Ha? Ang kapal naman ng mukha niya. Pagkatapos ng ginawa niya kay Ray, may gana pa siyang mag-invite. I-block mo yan. At huwag kang pupunta. Oo na, chill ka lang. Eto na, binablock ko na. Ayan, block na. Ay, kaloka ka. Gulat na gulat si Julie sa reaksyon ko. Hindi na siya kumibo pa. Pero ako, lalo lang akong hindi mapalagay. Parang may kailangan akong gawin. Nang matapos akong mag-break ay kaagad akong tumipas sa keyboard. Basta ang alam ko ay tama itong gagawin ko. Babe, ano to? Nag-file ka ng vacation leave para sa ating dalawa? Oo. At na-approve na. May pupuntahan tayo. Uy, teka, huwag mong sabihin. Magpo-propose ka na sa akin? Babe naman, hindi mo naman kailangan mag-effort ng ganito. Mali ang iniisip mo. Oh, para saan to? Sasama tayo kina Ray at Cheska. Ano? Bakit? Kasi hindi ako pinatatahimik ng hinala ko kay Cheska eh. JC naman, hanggang ngayon yan pa rin yung issue mo. At talagang dinamay mo pa ako, ha? Hindi ako sanay na hindi ka kasama sa long ride ko. Ano yun? Sila lang ang couple? Tapos ako third wheel? Alam mo naman gusto kitang kasama palagi eh. Tigilan mo nga ako. Kala ko pa naman magpo-propose ka na. Huwag ka na magtampo. Bilan kita ng iced coffee mamaya. Sige, less ice ha? Kahit nagtampo si Julie, nagkaayos din kami. Sa huli, sumama rin siya at naging excited pa. Pero ako, hindi pa rin mapalagay. Pakiramdam ko, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo tungkol sa pagkatao ni Cheska. Palihim kong hinihiling noon na sana nga ay paranoid lang ako at hindi talaga siya masamang babae. Gusto ko rin namang maging masaya ang kaibigan ko dahil parang kapatid na talaga ang turing ko kay Ray. Dumating ang araw ng alis namin. Madaling araw pa lang, nagkita-kita na kami sa isang gas station. Masaya si Ray na sasamahan namin sila. Hindi ko na lang sinabi na ang totoo, sumama kami dahil sa kutob ko. Ilang oras ang biyahe natin? Mga 12 hours din. Ayos. Sakto. Kung alas 5 tayo aalis, aabutin tayo ng hapon o gabi ron. Si Josh, nasaan na? Sasama pa ba yun? Malapit na raw. Alam mo naman laging naliligaw yun eh. Solo ride lang siya. Wala raw kasi siyang iaangkas. Oras na para maghanap siya ng girlfriend. Asa ka pa? Online games lang ang inaatupag nun. Uy, nandito na si Josh. Makakaalis na tayo. Uy, sorry! Nalate ako. Akala ko sa kabilang gas station eh. Ayos lang, Josh. Sakto. Alas 5 na, tara na. Sumama sa amin ang pinsan kong si Josh sa long ride na ito. Papunta sa tinatawag ni Cheska na Baryo Pula, ang lugar kung saan siya lumaki. Habang binabaybay namin ang mahabang kalsada, hindi pa rin nawawala ang paghanga namin sa mga tanawin tulad ng kabundukan, kagubatan at malalawak na kalsadang tila walang katapusan. May ilan din kami nakakasabay na riders, pero iba ang direksyon nila. Gaya ng nakasanayan, humihinto kami kada 3 oras para magpahinga. Saka muling aarangkada. Bandang hapon na makarating kami sa probinsya ni Cheska. Habang mas lumalayo kami, unti-unting nawawala ang bakas ng sentro. Puro kagubatan na ang nadaraanan namin at sa tanda ko ay halos 1 oras na kaming walang nakikitang kabahayan. Ngayon lang ako napagod ng ganito sa long ride natin. Kasakit ng bewang ko. Grabe. Teka, nakakasunod ba si Josh? Bakit hindi ko na siya nakikita? Oo nga no. Hindi ko napansin. Pinipigilan ko kasing antok ko eh. Ang loko. Naligaw na naman yata yun. Huminto muna kaya tayo para matawagan natin siya. Sige, hanap ako ng pwedeng hintuan. Ayun! May kubo doon. Parang talyer. Sinunod ko ang tinuro ni Julie. Kaya naman humina ang takbo ng motor ko papunta sa isang maliit na kubo sa gitna ng kalsada. May mga gulong at piyesa ng motor na nakakalat sa tabi.
May mga bote rin ng lumang soft drinks na ang laman ay gasolina, pula at berde. Isang improvised na talyer sa gitna ng kawalan. Binusinahan ko sina Ray at Cheska. Sinenyasan ko silang hihinto muna kami. Pagbaba ko ng motor, ramdam ko agad ang pangangalay sa kamay, binti at buong katawan. Napatingin ako sa kalsadang pinanggalingan namin. Gaano pa kaya kalayo ang Baryo Pula? Maya-maya, may lumabas na isang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 50 anyos na siya. Nakasuot ng salakot, madungis ang damit, halatang babad sa grasa. Mukhang abal siya kanina sa pagkukumpuni. Tao po? May tao po ba? Anong kailangan ninyo? Magandang hapon po. Makikihinto lang sana kami sandali. Sige, walang problema. Maupo muna kayo. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan nyo Saan ba ang punta ninyo? Sa Baryo Pula po. Malayo pa po ba mula rito? Sa Baryo Pula, kamo kayo pupunta? Opo. Linda! Linda! Ano ba yon, Ben? Ako'y abala sa likod bahay. May mga bisita tayo. Makikihinto raw. Papunta sila sa Baryo Pula. Sa Baryo Pula. Sigurado ba sila? Ay, sigurado daw ba kayo nandoon ang tungo ninyo? Oo. May problema po ba sa Baryo Pula? Ang baryong yung kasi doon pa sa pagtawid ng tulay yon. Mga ilang minuto pa ho para makarating ko sa tulay. Nasa 30 minutos o higit pa. Sana hindi pa bumigay ang tulay dahil sa tagal ng hindi na yung dinaraanan kinlalawang na. Wala ho bang ibang tulay o daan patawid po doon? Nako, wala na. Ay, sa pagkakaalam ko yung tulay lang na yon. Ang tanging dugtungan doon. Nakilala namin ang may-ari ng kubo. Ang mag-asawang Mang Ben at Manang Linda. Magiliw sila pareho. Nang tanungin namin sila kung bakit halos ang kanilang tahanan lang ang nakita namin sa kahabaan ng kalsada na ito, ang kanilang sagot ay nagsialisan na raw ang ibang naninirahan dito sa barangay nila. Sila na lang daw ang nanatili dahil wala na silang ibang titirhan. Hindi nabigyan ng anak ang mag-asawa, kaya naman inilaan na lang nila na alagaan ang ina ni Manang Linda, na si Lola Minda na siyang nasa silid ng kubo at nagpapahinga. Natawagan mo na ba si Josh? Walang signal, babe. Masyado na yata tong malayo sa bayan. Oo, ang bayan ay may 1 oras at kalahati ang layo mula rito. Kaya naman naisipan namin magpinda ng kerosene dahil minsan may mga dumaraan dito ng mga sasakyan o kagaya nyo. Bakit kayo magpupunta sa Baryo Pula? Parang wala na yata nakatira doon. Taga doon po kasi yung mapapangasawa ng kaibigan ko May naninirahan pa rin naman pala. Kaso, walang nangangas na pumasok na sasakyan dyan. Kasi parang mas liblib daw ang daan sa Baryong Pula. Labis ang pag-aalala ko kay Josh. Nasaan kaya siya? Saan kaya siya napadpad? Naisipan ko siya na balikan para sana hanapin, pero baka abutan kami ng gabi. Mukhang nakakatakot dumaan dito kapag gabi na at iilan lang ang nadaanan naming poste ng ilaw. Panghuli yata itong nasa kubo ni Mang Ben. Huminto sa tapat namin ang motor ni Ray. Nagtaka siguro siya kung bakit pinili namin ni Julie na tuluyang tumambay muna rito sa talyer ni Mang Ben. Malapit na kami sa tulay. Pero napansin ko na hindi pala kayo nakasunod kaya bumalik kami rito. Binusinahan kaya kita, nahihinto muna kami kasi hindi nakasunod si Josh. Akala ko makikibanyo lang kayo Natawagan niyo ba si Josh? Walang signal, Ray. Ayun lang. Magandang hapon po, Mang Ben at Manang Linda. Kung naaalala niyo po ako, Teka, oo. Kumusta ka na, iha? Kaya tagal mong hindi nakabalik rito. oo nga po Ikaw ba yung taga Baryo Pula, Neng? Opo, Mang Ben. Kumusta ka na? Akala ko hindi ka na babalik dito. Kilala niyo po si Cheska? Oo naman. Nung huling kita namin sa kanya, sumabay siya sa tricycle namin papunta sa sentro. Sabi niya nga papunta siya sa Maynila para magtatrabaho.
At doon na nga po kami nagkakilala. Umuwi po siya rito dahil hihingin ko ng formal ang kanyang kamay sa kanyang lola. Ay magpapakasal ka na pala, Neng. Nakakatuwa naman. Opo, salamat po. Sa baryo niyo ba ikaw magpapakasal, Neng? Hindi ho. Baka sa Maynila na rin po. Ay, sa bagay, masyado nga na magmalayo kung dito pa. Cheska, mainit din sa kinaroroonan mo. Bakit ayaw mo sumilong muna rito? Alam kong mahiyain siya at mailap sa mga tao, pero bakit parang sumobra naman yata ngayon? Ilang distansya ang layo niya habang kausap si Manang Linda. Tumayo ako sa kinauupuan ko para i-offer sa kanya ang upuan. Salamat na lang, JC. Mas gusto kong tumayo. Oo nga, my love. Ang init dyan sa tabi ng motor ko. Halika dito at sumilong na muna. Ayos lang ako. At saka titingnan ko rin dito kung matatanaw ko ang naligaw niyong kasama. Grabe. Sana kaya napadpad si Josh? Magiging cause of delay pa siya nito eh. Pwede naman siguro siyang sumunod na lang sa atin. May point si Cheska. Total wala ring signal. Hindi talaga natin makontak niyan si Josh. Nasa na kayang pinsan kong yun? Nag-aalala na rin talaga ako eh. Ang pangamba ko ay unti-unting napapalitan ng kaba at takot. Hindi ko na naiwasan na mapahawak sa aking dibdib dahil sa bilis ng pagkabog nito. Lumapit si Julie kay Cheska para tumayo sa kinatatayuan nito na malapit rin kung saan nakapark ang motor namin. Parehas silang nakatingin sa kalsada. Umaasa na natatanaw si Josh. Pero lumipas muli ang 30 minutos ay hindi pa rin dumaraan si Josh. May mga sasakyan man na dumaraan dito ay mga truck o sasakyan na mali ang way na napasukan. Humihinto rin sila dito sa kubo para magtanong o bumili ng kerosene dahil sinasabi nila Mang Ben na malayo ang susunod na gas station. Nakita ko na sumunod si Manang Linda sa loob ng kubo. Maya-maya pa, may kasama na siyang lumabas. Inaalalayan niya ang isang matanda palabas hanggang sa makaupo yon sa isang rocking chair na malapit rin sa amin. Ito siguro si Lola Minda na siyang binabanggit ni Mang Ben na ina ni Manang Linda. Payat siya at halos butot balat na. Malalim ang mga mata, parang ang dami nang nakita sa buhay. Day, may mga bisita po tayo. Narinig ko. Pupunta raw sila sa Baryo Pula. Opo, inay. Baryo Pula? May lugar bang ganon? Ay, naku si Inay. Oo naman. Nakakalimot na naman kayo eh. Ay, naalala ko na. May mga kakilala ko dyan noon. Nagtutungo sila rito para bumili ng gas kasi wala pang kuryente noon at saka gasera lang ang ginagamit nila. Ngayon po ba, may kuryente na po doon? Siguro naman meron na. Kasi kapag binalot na ng dilim ang kalangitan ay umaatake ang mga nilalang na nakikita lang kapag sumapit na ang gabi. Naku naman talaga, inay. Mananakot ka pa ng mga bisita eh. Naku, pasensya na kayo ha. Matanda na kasi. Minsan kung ano-ano na lang ang sinasabi. Ayos lang po. Hindi naman po ako naniniwala sa mga ganyan. Moderno na po ang panahon. Kung desidido kayong magpatuloy, sana may dala kayong proteksyon para sa mga sarili ninyo. Meron po, Lola Minda. Lagi ko pong bitbit. Lalo na kapag nagra-rides ako sa malalayong lugar. Naregaluhan po ako ni JC ng mga yon para may pananggarin ako kapag sumasama sa kanya. Ako wala. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Panakot lang ang matatanda yan. Yung babae na ayaw sumilong na nakatayo roon, mukhang wala ring proteksyon. My love, halika na nga dito. Ang init-init dyan eh. Ayos nga lang ako. Hindi ko alam kung kami ba ang pinapatungkulan ni Lola Minda. O may iba siyang nakikita, kaya nakatitig siya kay Cheska. Lumayo na sa amin si Ray dahil lumapit na siya kay Cheska. Muli kaming tiningnan ni Lola Minda. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumuhit ng krus at tila may ibinulong sa hangin. Karagdagang dasal at proteksyon para sa inyo. Mag-iingat kayo. Oh, heto. Dalhin nyo, mga bawang.
magbibigay na rin ako ng gas. I-full tank mo ang motor mo. Ay baka makatulong sa inyo sa daan. Maraming salamat po sa lahat, Mang Ben. Manang Linda. At saka sa dasal niyo po, Lola Minda. Wala yun, iho. At bukas ang tahada namin para sa inyo anumang oras. Maraming salamat po. Sobrang bait niyo po. Hey, walang anuman, iha. Kapag po dumaan dito ang pinsan ko na si Josh, sabihan niyo lang po siya na sumunod sa amin. Walang problema. Huwag ka mag-alala. O basta't mag-iingat talaga kayo, ha? Opo, Manang Linda. JC, Julie, tara na. Baka abutin tayo ng dilim bago pa tayo makarating sa tulay. Sige, susunod na kami. Sumakay kami sa motor at handa nang umalis. Umandar na kami at sumunod kina Ray at Cheska. Matapos ang 30 minutos ay natatanong ko na ang sinasabing tulay ni Mang Ben. Tama sila na kinakalawang na ito. Sa ilalim ay may ilog na hindi pa kataasan ng tubig sapagkat nakikita pa ang mga bato. Huminto muna kami sa bukana ng tulay. Safe bang dumaan ang motor dito? Parang bibigay na dahil sa kalawang, oh. Safe naman siguro, no? My love? Oo, pwede naman. O sige, mauna kami. Mag-iingat ka sa pagdaan, pre. Baka bumigay. Baka mas bumigay ang tulay sa lakas ng boses mo, babe. Kanina ka pa masungit, babe. Ewan ko ba, nakakairita ka. Naunang umandar ang motor ni Ray patawid sa tulay. Bakbak na halos ang kulay pula na pintura sa tulay sapagkat gawa lang ito sa bakal. Lumalangit-ngit ito dahil sa pagdaan ng motor ni Ray. Nang nasa kalagitnaan na sila ay huminto, saka lumingon sa amin at bumusina. Senyalis na dapat na kaming umandar para sundan sila. Kaagad kong pinaandar ang motor ko. Mahigpit na kumapit sa akin si Julie. Muling umandar si Ray hanggang sa makatawid na kami parehas sa tulay. Hindi ko maiwasan na mapalingon sa tulay na dinaraanan namin. Isa muling mahabang daan na puro puno ang aming dinaraanan. Binibilisan ko na ang pagpapatakbo dahil wala na akong nakikitang mga poste ng ilaw sa paligid. Kaya malamang kapag inabutan kami ng gabi dito ay mababalot ito ng kadiliman. Sa wakas, ayun ang paloob sa Baryo Pula. Kulay pulang arko. Kumusta ka, babe? Malapit na tayo. Ayos na ako, babe. Sundan mo lang sila Ray at lumikaw sila sa Baryo Pula. Nasaan na kaya si Josh, no? Malalagot ako sa nanay niya kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda. Alam mo naman kasing lagi siyang naliligaw, isinama mo pa. Eh sa gusto niyang sumama eh. Kesa kinukulit ako na paulit-ulit, eh di pumayag na lang ako. Sana talaga'y makasunod siya. Kung hindi, ay naku na lang talaga. Sumunod ako sa pagliko ni Ray sa arko na may nakasulat na Baryo Pula. Halos mabura na rin ang mga letra nito. Dinaraanan pa namin ang isang mahaba at medyo lubak na kalsada. Pero sa magkabilang gilid nito ay palayan naman. Tuluyan kami nakapasok at may mga tahanan rito. May mga tao na siyang hindi naalis ang kakaibang tingin sa amin. Habang dumaraan ang aming motor, ay sinusundan nila kami ng tingin. Nakaramdam na naman ako ng kakaiba. Hanggang sa nakarating kami sa isang gate na gawa sa kahoy at bukas ito. Kaya tuloy-tuloy paloob si Ray at huminto sa isang ancestral house. Grabe, ang layo pala ng baryong to. Akala ko masisira na yung motor ko sa daan. Buti na lang, nagpa-full tank tayo. Jessica, sigurado ka ba? Ito na yun? Oo, Julie. Dito nakatirang lola ko. Ay, Diyos ko! Ay, sino kayo? Ay, teka. Cheska, ikaw ba yan? Ay, bakit ka bumalik ng walang pasabi? At sino ang bagayan? Lola, kasama ko po sila. Mga kaibigan sila ng mapapangasawa ko, si Ray. Ano ka mo? Ay, pero, ay, Diyos ko, dumidilim na. Pumasok kayo na. Bilis! Sandali po, bakit ano pong... Tumahimik ka. Hindi na kayo dapat nagpunta rito. Lalo ka na, Cheska. Humangin na malakas sa mga oras na yon, Miss Neri. Pinapasok kami ng lola niya sa loob ng ancestral house. Isa-isa nitong sinara ang lahat ng bintana at ang pinto ay nilagyan pa ng lamesang pangharang.
Lalong napapakapit sa akin si Julie. Dama ko ang takot na nadarama niya dahil sa pakinginig at panalamig ng kanyang kamay. Nagkatinginan kami ni Ray samantalang si Cheska ay nakatitig sa kanyang lola. Makinig kayong mabuti. Huwag niyong bubuksan ang kahit anong pinto o bintana. Huwag kayong gagawa ng igay. At higit sa lahat, huwag kayong lalabas kapag tuluyan ng dumilim. Lola Martina, Babe, tama ba na sumama pa tayo rito? Natatakot na ako. Cheska, ipaliwanag mo nga sa amin to. Huwag mo naman siyang sigawan, JC. Natatakot na si Julie eh. Napakatigas ng ulo niyo. Huwag sabi kayong maingay. Natahimik kaming lahat nang may marinig kaming pag-angil at pag-alulong ng mga aso. Lalo lamang napakapit sa akin si Julie. Ano na ngayon? mga aswang. May aswang dito sa lugar niyo, Cheska. Sa katunayan ay baryo na ito ng mga aswang. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kayo dinala dito ng apo ko. Babe, natatakot na talaga ako. Hindi ba to joke? Mukha bang joke ang mga naririnig natin ngayon, Ray? Tumahimik kayo! Ilang beses ko na pong sinasabi sa kanila na hindi pwedeng magtungo rito. Pero ikaw, JC, ang nagpumilit kay Ray na magtungo tayo dito para personal niyang hingi ng kamay ko sa lola ko. Natigilan ako sa sinabing yun ni Cheska. Kaya naman hindi ko napigilang sumilip sa maliit na butas sa may bintanang kapis. Naglaki ang mga mata ko sa nakita ko. Mga malalaking aso na may mapupulang mga mata. At palibot-libot ang mga ito dito mismo sa tahanan ni na Cheska. Lumapit sila sa motor ko at inaamoy-amoy ito. Nang maamoy ang bawang ay kaagad silang lumayo at napaungol. Hindi sila tuluyang makalapit dito sa tahanan. Dala na rin ang liwanag ng ilaw na siyang nasa labas nitong bahay. Doon ko napagtanto na takot sila sa liwanag. Mga aswang nga. Patingin nga ako. Yung mga malalaking aso. Mga aswang yan. Hindi ako makapaniwala. Akala ko sa mga palabas lamang ako makakakita ng ganito. Kasalanan ko to eh. Pinagdududahan mo ko, JC? Simula bata ako ganito na ako. Kung magkaroon ng kutob sa isang tao. Kita mo, hindi ako nagkamali na may mali sa lugar na pinanggalingan mo eh. JC, Oo, gayong tumaba ka sa kutob mo, iho. Sana'y makalabas kayo rito sa Baryo Pula ng buhay. Pues, aalis na kami ngayon din. Sige, paano mo lalabanan ng mga halimaw sa labas? Naikuyom ko ang aking kamao. Alam kong hindi ako dapat magpadalos-dalos pero nang sabihin ni Lola Martina na kung makakalabas pa ba kami ng buhay dito, ay nagpadagdag ng kaba sa aking dibdib. Nakaramdam ako ng pagsisisi na pinilit ko si Cheska na magtungo pa sila rito. Naisip ko na kung hindi namin sila sinamahan dito ni Julie, ay baka sila ni Ray ang mapahamak. Ang mabuti pa, kumain muna kayo para makapagpahinga na kayo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi sila makakapasok dito dahil takot sila sa liwanag ng ilaw at maging sa apoy. okay lang po ba na manatili kami ngayong gabi dito, Lola? Oo naman. Basta mabukas aalis na rin kayo. Lubos akong nag-aalala sa inyo lalo dito sa aking apo. Ang akin lang naman, kaya ako nagduda sa apo ninyo, Lola. Ay kailan lamang nang magkakilala sila ni Ray. Tapos eto, at nagbabalak na silang magpakasal. Aminado ako, Cheska. Nagtataka rin ako. Ano nga bang dahilan? Hindi mo pa ba nabanggit sa kanila, apo? Ang mabuti ba'y kumain muna tayo? Nasa hapagkainan na kaming lahat. Ang nakahain ay sinabawang gulay at pritong isda. Mabuti raw at marami ang nailuto ni Lola Martina upang hindi na raw siya mag-abalang magluto ng almusal kinabukasan. Pagtikim ko ng ulam ay halos mangiwi ako sa lasa nito. Dahil wala man lang itong halong asin. Kahit na naririnig pa rin namin ang mga aswang, galing kami sa mahabang biyahe kaya kailangan naming kumain para magkaroon kami ng lakas.
May patis po ba kayo o asin po? Masama sa kalusugan ang maalat na pagkain. Tiisin nyo na lang na kainin yan ngayong gabi. Huwag ka na magreklamo, babe. Masarap naman ah. Oo, masarap naman. Hindi po ba aalis ang mga aswang po sa labas? Kapag nag-umaga na, ay nagiging anyong tao na sila. Ang iba ay nagtatago na sa kanilang mga bahay o kaya naman ay nasa gubat. Ang mga nakita po ba namin tao kanina, ay mga aswang po ba yon? Oo, kaya wag nyo silang kakausapin o tumanggap ng kahit ano mula sa kanila. Pinilit ko na lamang lunukin ang aming kinakaing hapunan. Ngunit ang kaba at takot ko ay nararamdaman ko pa rin sa aking dibdib. Naalala ko ang pinsan kong si Josh. Nagdasal ako sa isipan ko na sana'y wag na siyang tumuloy rito. At sana ay hindi siya makasalubong ng aswang kung saan man siya naligaw. Natapos na kaming kumain at tuloy pa rin ang mga ingay ng aswang sa labas, lalo na ang ingay sa may bubong. Kaya habang nagliligpit, ay nakakapit lamang sa akin si Julie. Hindi naman sa itinatamoy ko kayo, ano? Pero kailangan nyo nang makaalis dito bukas. Bago pa malaman ng pinuno ng mga aswang na nandito kayo, lalo na si Cheska. Paano po kayo, Lola? Mananatili lang po kayo dito? Sa kabila na ang lahat ng kapitbahay ninyo ay mga aswang? Iho, ako'y masyado nang matanda para lumaban sa kanila. Dito na ako lumaki at nagkapamilya. Kaya ano pa ang dahilan para umalis dito? Kaya buong akala ko, hindi na babalik si Cheska. Kasalanan ko po, Lola. Kaya napilitan po siyang bumalik dito. Patawarin niyo po ako. Ay siya, wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Ang masasabi ko lang ay napakadelikado ng lugar na to para sa inyong mga tao. Tao din naman po kayo na Cheska, Lola. Hindi ba't mas delikado po kayo rito? Teka, tao po ba talaga kayo? Julie, ano ba yung sinasabi mo? Pinagdududahan mo ba na aswang din ang girlfriend ko at ang lola niya? Nagtatanong lang ako, Ray. Masyado kang defensive. Tama na yan. Ang mabuti pa ay umakyat na tayo para makapagpahinga na. Bukas din pagsikat ang araw, aalis na tayo rito. Umakyat kami sa ikalawang palapag. Nakasara din ang mga bintanang kapis kahit pa na maya-maya ay may malalakas na kalabog kaming naririnig sa bubong at ang bintana ay pilit na kinakalikot upang mabuksan. Pumasok kami sa isang silid. Pinagpaga ni Cheska ang kutsyon dahil sa mga alikabok dito. Kumuha siya ng mga unan at kumot sa kabinet. Nasanay ka na sa ganitong baryo, my love? Oo. Lumaki kami na hindi pinalalabas kapag sumapit ang gabi. Maglilipa ng mga asbo. Asbo? Ang mga nakita niyong parang aso, asbo ang tawag sa kanila. Mga uri sila ng aswang na nagpapalit ng anyo bilang aso sa gabi. Sila ang dahilan kaya wala ng mga magulang mo. Oo, sila nga. Pero ang pinuno nila ang pumatay sa mga magulang ko. Sino siya? Si Nardo. Lalong lumakas ang kalabog sa bubong. Sinabi ni Cheska na maaari na kaming mahiga upang makapagpahinga na. Sa lagay na ito, ay hindi ako makakatulog. Iniisip ko, paano kung may makapasok na aswang at atakihin kami? Babe, inaantok na ako pero natatakot ako matulog. Sana mag-umaga na, ayoko na dito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Matulog ka lang. Ako nang magbabantay. Ako na lang ang magbabantay sa inyo, JC. Kailangan mong matulog dahil babiyahe kayo bukas. Pero Cheska, Sige na, matulog na kayo nila, Ray. nag-aalala ako kay Diyos, Cheska. Ipagdasal na lamang siguro natin na walang nangyayaring masama sa kanya. O kaya naman sana, hindi siya dumiretso dito. Sana kung dumaan man siya kay Lamang Ben, ay magpalipas na lang siya ng gabi doon. May awa naman siguro ang Diyos, JC. Pinilit kong makatulog ng gabing yon. Pero kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako makatulog. Huminto na ang ingay sa bubong maging sa paligid.
Alam ko na hindi ako dapat pakampante. Napatingin ako kay Cheska na siyang gising pa rin habang nasa kabilang kama sila ni Ray sa silid kung nasaan kami. Pumikit ako hanggang sa tuluyan na akong makatulog. Pero bigla akong nagising dahil sa pamilyar na boses na narinig ko. Tulungan mo ko. JC, nandito ako sa labas. Kakainin nila ako. Tulong! Josh? Ikaw ba yan? Oo, ako to. Buksan mong pinto. Kakainin nila ako. Sige, sandali! JC, huwag kang lalabas. Hindi yan si Josh. Ha? Gaano ka nakakasiguro? Baka pinsan ko na yun. 3:00 pa lang ng madaling araw, JC. Mahilig magmanipulang mga aswang. Alam nila na nawawala ang pinsan mo kaya ginagamit nila ito para mahulog ka sa bitag nila. Pero, Makinig ka, JC. Huwag kang maniniwala sa mga naririnig mo sa labas, lalo na kung hindi pa umaga. Dahil ang mga aswang ay gagawin ng lahat para makakuha ng bibiktimahin. Ilang beses na rin nilang ginagaya ang boses ng mga magulang ko noon. Pero hindi ako nagpapadaig dahil alam kong patay na sila. maaari ba na may nangyaring masama na rin sa pinsan ko? Hindi ko yan masasagot, JC. Mas hilingin mo na lang na sana'y wala. Dahil walang awa kung pumatay ang mga asbo. Cheska, uulitin ko. Humihingi ako ng tawad. Para saan? Dahil naging makulit ako. Kung hindi ko naman pinilit si Ray na hingi ng kamay mo kay Lola Martina, wala sana tayo dito. Natural lamang ang nararamdaman mo, JC. Halos kapatid ng turing mo kay Ray kaya hindi maiiwasan na mag-alala ka ng lubos para sa kanya. Sinisisi ko rin ang sarili ko na hindi ko sinabi sa inyo kung anong meron dito sa lugar namin. Iniisip ko kasi, baka hindi kayo maniwala at lalo mo akong pagdudahan. Patawad talaga, Cheska. Wala yun. Ang mahalaga ay makakaalis na tayo bukas. Huminga ako ng malalim at pinilit na hindi na lamang yun pansinin. Kahit pa napaulit-ulit akong tinatawag ng kung sinong aswang na gumagaya sa boses ng pinsan ko. Sa huli ay nakatulog akong muli habang si Cheska ay gising pa rin. Nang mag-umaga, parehas kaming nabigla sa biglaang pagbulog. Kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. May bagyo? Hindi pwede to. Bakit ngayon pa bumagyo? Babe, umaga na ba? Oo, pero napakalakas ng ulan. Kaya pala sarap pang matulog. Ray. Ray, gising. Ray. Umuulan? Oo. Umuulan pero kailangan na nating umalis ngayon, diba? Oo nga, pero ang lakas ng ulan. Bagyo na yata yan eh. Siyempre talaga kung kailan aalis tayo. Pare-parehas kaming bumaba at naabutan namin si Lola Martina na naghahanda ng almusal sa lamesa. Bukas ang radyo at hindi rin maintindihan ang sinasabi ng DJ broadcaster dahil sa lakas ng pag-ulan. Tapos ay nag-static sound lamang ito. Malamang ay nawawalan ng signal. Nakita kong tinulungan ni Ray at Cheska si Lola Martina sa paghahanda ng almusal. Samantalang si Julie ay biglang napatutup ng bibig at tumakbo patungo sa lababo. Tumingin kaming lahat sa kanya. Kaagad ko siyang nilapitan at hinagod ang likod niya. Anong problema, babe? Hindi ko alam. Bigla na lamang bumaliktad ang sikmura ko. Baka na-stress ka sa nararamdaman mong takot. Sino ba naman kasi hindi matatakot? Lalo dito tayo sa lugar ng mga aswang. Alam ko. Tara, paupo ka muna. At paiinumin kita ng maligamgam na tubig. Anong nangyari kay Julie? Ayos lang ba siya? Hindi ko alam kung may nakain o na-stress kagabi. Ay, nako, ay baka nalipasan siya ng gutom. Kumain na kayo ng almusal. Sana yuminto ang ulan mamayang tanghali. Kaagad naman akong kumuha ng maligamgam na tubig at ipinainom sa kanya para mahimasmasan siya. Babe, inumin mo muna itong maligamgam na tubig. Baka sakaling umayos ang pakiramdam mo. Medyo bumubuti naman.
Nahihilo na rin ako. Baka dapat na nga akong kumain. O baka nalipasan na tayo? Gusto mo ba i-check kung lagay niya? Nursing naman natapos ko eh. Oo, tapos board passer pa. Pero ilang years mo lang na napractice. As nag-enjoy ako magpuyat sa BPO. Saglit at kukunin kong first aid kit sa itaas. Ayun! Dinala rin talaga. Siyempre, dapat ready lagi. Umakyat si Ray at kinuha ang first aid kit na lagi niyang dala tuwing may long rides kami. Kaagad rin siyang bumaba at sinuri na si Julie. Napatingin akong muli kay Lola Martina at Cheska na siyang inaabangan na kami sa hapagkainan. Sinuri ni Ray ang blood pressure ni Julie maging ang pulse rate nito. Oh, normal naman ang blood pressure mo. Yung pulse rate mo medyo tumataas siya, Julie. Mga ilang araw mo na ba itong nararamdaman? May 5 araw na rin siguro bago tayo magpunta rito. Tapos pigil na pigil ako sa antok ko habang bumabiyahe tayo. Matanong ko lang, Julie, kung okay lang sa'yo. Ano yun? Tinatnan ka na ba ngayong buwan? Sa totoo lang, ay hindi pa nga ako dinatnan sa buwan na to, Ray. Based sa mga nararamdaman mo, sa tingin ko, Julie, buntis ka. Napalingon ako sa sinabing yun ni Ray. Mabilis kong nilapitan si Julie at hinawakan ang kanyang mga kamay. Kita ko sa mukha niya na hindi siya makapaniwala. Pero ako, saya ang aking nadarama sa sinabi ni Ray. Pag-uwi natin, babe, magpapacheck up ka kaagad para makumpirma, ha? Napakasaya ko kung tunay na ngang magkakababy na tayo. Pero JC, Bakit? Inaalala mo bang parents mo? oo, alam mo naman sila. Baka magalit sila na mas nauna pa to kaysa sa pakasalan mo ko. Huwag kang mag-alala. Akong bahala magpaliwanag sa kanila. Paninindigan kita. Alam mo naman na hindi kita iiwan kahit kailan. Lalo na't magkakaanak na tayo. Congrats sa inyong dalawa. Sana kami rin ni Cheska soon magkaanak na. My love, ikaw talaga. Eh di after ninyong ikasal, ay gumawa na kayo para may kalaro ka agad ang magiging anak namin. Darating din kami dyan. Asus! Baka nga excited ka na eh. Halina kayo dito at kumain na. Lalo na yung si Julie. Nagdadalang tao pala. Kaya nga, Julie, mas mabuti na kumain ka na talaga. Ay, lalo ako nag-aalala dahil sa kalagayan niya. Dahil po sa mga aswang, Lola? Oo. Kaya sana'y mabawasan ang pagbuhos ng ulan mamaya para makaalis na kayo. Mas magiging delikado ang lagay niya, lalo na kapag naamoy ng mga aswang ang dinadala niya. Huwag nilang subukan. Patuloy sa pagbuhos ang malakas na ulan. Nagsimula kaming mag-almusal. Nilagang kamote, mais, gulay at kanin ang siyang nakahain. Masaya namin itong pinagsasaluhan. Kahit ang nasa isipan ko ng mga oras na yon ay mabawasan ang pag-ulan upang kahit paano ay makasuong na kami. Tama si Lola Martina. Baka kapag nagtagal pa kami ng 1 araw sa lugar na ito, ay hindi ko na alam kung anong kahihinatnan namin, lalo na sa kalagayan ni Julie. Kagabi ko pa ramdam ang pagdadalang tao ni Julie. Kita ko sa pintig ng pulso niya sa liig. Opo, Lola. May ganyan nga po. Yung pinapakinggan ng pintig ng pulso. Sinaunang pamamaraan. Ay naalala ko tuloy nung nagdalang tao ako sa ina ni Cheska. Si Lola talaga. Nabanggit pa si inay. Nalulungkot tuloy ako. Pasensya na po. Hindi ko lang din maiwasan na maisip ang ina mo sa araw-araw. Lalo na ikaw. Kapag nasa Maynila ka, ay lagi kong iniisip ang kaligtasan mo. Lola, kung sumama na po kaya kayo sa amin sa Maynila, Para saan? para po makasama niyo si Cheska. Kita po kasi namin na wala pong mag-aalaga sa inyo rito. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Mas nais ko na hindi na bumalik dito ang apo ko. Pero Lola, lubos din po mag-aalala sa inyo si Cheska. Lalo na ganito palang sitwasyon dito. Ray,
Iho, gaano mo kamahal ang apo ko? Gusto mo ba talaga siyang pakasalan? Yan din po ang tanong ko sa kanya noon, Lola. Lalo na't may ilang buwan pa lamang nang maging sila. Lola, mahal ko pong apo nyo. Sobra at higit po. Talaga ba? Kahit na may malaman ka patungkol sa kanya. Lola! Sabay-sabay kaming napatingin sa biglang pagsigaw ni Cheska. Kumalansin sa plato ang kutsara at tinidor na nabitawan niya. Kaagad siyang humawak kay Ray. Kita ko ang labis na pag-aalala sa kanyang mukha. Umastamang sabihin na takot sa kung ano ang sinabi sa amin ni Lola Martina na siyang kinatatakutan niyang malaman namin. Salit-salitan ko silang tiningnan. Maging si Julie ay napatulala sa inasta ni Cheska. May problema ba, Cheska? Lola! Bakit, apo? Karapatan ni Ray na malaman ang totoo. Lola, hindi ko po alam kung kaya ko. My love, tungkol ba saan yan? Tungkol sa tunay kong pagkatao, Ray. Na alin? Anong tungkol sa pagkatao mo? Nagtinginan kami ni Julie. Parang kamakailan na ipinag-uusapan din namin ang tungkol sa pagkatao ni Cheska. Hindi kaya tumama na naman ang aking kutob? Kahit na gusto ko na itong iwaksi sapagkat ito ang sinisisi ko, kaya kami nandito ngayon. Walang kasiguraduhan kung makakaalis kami, lalo na't wala pa ring humpay ang pag-ulan. Pare-parehas kaming tumigil sa pagkain. Naging tahimik ang bawat sandali. Walang umiimik, kaya naman ako na ang muling bumasag ng katahimikan. Handa na kaming makinig ni Julie, Cheska. Kung ano man yan, ay hindi ka namin huhusgahan. Oo nga, my love. Ang mahalaga sa amin ay magpakatotoo ka. Tama. Huwag kang mag-alala, Cheska. Kung inaalala mo pa rin na nagdududa ako sa'yo, pues hindi na ganun. Sige na, my love. Sabihin mo na. Ramdam kong mahal kang tunay na Ray, apo. Kaya walang dahilan upang ilihim mo pa sa kanya. Bakit, Lola? Ano po ba si Cheska? Maligno po ba siya? Julie, Julie naman, ano ka ba? Kayo naman. Sa ganda ni Cheska, magiging maligno siya. Kayo talaga, paniwalain. Nanatiling tahimik si Cheska. Isa-isa niya kaming tinitingnan. Umahanap ng tamang pagkakataon upang masabi na ang dapat sabihin. Piniga ni Ray ang kanyang palad. Indikasyon na hindi dapat siya mabahala sa kung ano man ang kanyang sasabihin. Apo, hindi mo yan habang buhay maitatago. Karapatan ni Ray na malaman ang lahat patungkol sa iyo. ayaw mo naman siguro, Cheska, na ang taong mahal mo ay may inililihim sa'yo. Nandito ako, apo. Lola, Kaya mo na yan. Sige na, sabihin mo na. pero Lola, Kahit naman minsan ay nakakalimot na ako. Alam kong hindi kita tinuruang maging sinugaling o manloloko o kahit kailan. Tumingin sa amin si Cheska at ilang sandali lang, nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magsalita. At sabihin ang isang bagay na maging ako ay hindi ko inaasahan na maririnig mula sa kanya. ako'y dapat pakasalan ni Ray. Dahil ayokong tuluyang maging katulad nila. Isa sa solusyon ay may isang tao na magharap sa akin sa altar upang mawala ang sumpa. Sumpa? Sumpa ng alin, Cheska? May sumumpa ba sa'yo, my love? Ray, nagmamadali akong ikasal tayo dahil malapit ang kabilugan ng buwan. Oo, my love. Nabanggit mo naman yan sa akin. Anong meron sa kabilugan ng buwan, Cheska? Teka, ano mo nang sumpa sa'yo, Cheska? Ako ay isa ring aswang. Nagtinginan kami ni Julie at sabay na napatingin muli kay Cheska na may panlalaki ng mga mata. Parang may bumara sa lalamunan ko ng mga oras na yon. Walang salita ang nais lumabas sa aking bibig dahil na rin sa pagkabigla sa mga naririnig ko mula kay Cheska. Nanindig ang aking balahibo. Gayunpaman, hindi ko maiwasang kumunot ang noo sa siniwalat niya. Naging tahimik muna muli ng ilang sandali at si Reyna ang bumasag ng katahimikan.
Mabuti naman. At sa wakas ay narinig ko na mula sa iyo, my love. Sa tanong ni Lola Martina, na kung mamahalin pa rin kita, kahit na malaman kong totoo, ang sagot po ay opo. Mahal ko si Cheska, kahit ano pa siya. Ibig sabihin ay alam mo na pala. Opo. Diyos ko po. Ray, totoo ba yan? Pre, hindi nga. Kasi natatakot na rin talaga ako. Kailan pa? Kagabi, naramdaman kong umalis ka sa tabi ko. Akala mo yata ay tulog pa rin ako. Nakatulog na si JC ng mga oras na yon. Hindi mo alam na sinundan kita dahil nauuhaw ako. Akala ko magbabanyo ka lang. Pero nakita kitang lumabas sa pinto ng kusina at pagsilip ko, kitang-kita ko ang pagbabago mo ng anyo sa pagiging malaking aso. At sinagupang isa ring malaking aso na umaaligid dito sa tahanan nyo. Nakita mo pala. At wala akong pakialam kung ganun ka man, Cheska. Mahal kita at mabuti ka. Kaya para sa akin ay tao ka. Hindi aswang o asbo na binabanggit mo kagabi. Dahil ang aso na nakita kong anyo mo kagabi ay siyang parehas na asong nagligtas sa akin noon sa mga hold-upper na hinabol ko dun sa eskinita. Kasi napaka-importante ng gamit na tinakbo nila. Nang sasaksakin na ako nung isa, ay lumabas ang asong yun at pinatay mga ito. Sa labis na takot ko, tumakbo ako paalis. Tapos kinabukasan, nakilala kita kasi ibinalik mo ang mga gamit ko. Ray, Cheska, hindi ka aswang. Mahal kita at handa kitang pakasalan kahit ano ka pa o saan ka pa nagmula. Kaya Lola, gusto ko pong hingi ng kamay ng apo nyo. Pinapangako ko po na aalagaan at mamahalin ko siya habang buhay. Sapat na ang aking mga narinig. Kita ko naman kung gaano mo kamahal ang apo ko. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Kaya naman, ibinibigay ko sa inyo ang basbas ko. Maraming salamat po, Lola Martina. hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig ko. Salamat, mahal ko. Salamat din po, Lola. Wala naman akong ibang hinagaan, kundi ang maging masaya ka, apo ko. Ramdam ko ang panlalamig ng mga kamay ni Julie. Ngunit kalaunan, kumalma siya dahil sa nasaksihan naming pag-uusap nilang tatlo. Maging ako, hindi makapaniwala sa isiniwalat ni Cheska sa tunay niyang pagkatao. Ngunit mas hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Ray. Hindi ko maiwasang maantig sa pagmamahal ni Ray kay Cheska. Kahit pa na nalaman niya ang lahat, hindi nagbagong paningin niya sa kanyang minamahal. Ganito nga siguro ang pagmamahal, Miss Neri. Talaga nga hamakin ang lahat, kalakip ang pagtanggap ng buo sa taong pinakamamahal mo. May takot man akong nadarama sa mga sandaling yun, na naig pa rin sa isipan ko ang mga kabutihan ni Cheska nung nasa Maynila kami. Na sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao, ay mas pinili pa rin niyang makibagay sa aming mga tao. Bagkos ay hindi niya ito ginamit sa kasamaan. Grabe, hindi pa rin humihinto ang buhos ng ulan. Paano tayo aalis nito? May kasama pang malakas sa paghangin. Sa pagkakaalam ko, ay dinaraanan talaga ng bagyo ang bayan na ito. Pero grabe talaga sa timing. Ihanda na lang natin ang mga gamit natin. Baka tumila rin yan mamaya. Sana nga. Dahil kung hindi, Babe, hindi ko nakakayanin ng isa pang gabi sa baryong to. Cheska, total alam naman na namin kung ano ka. Kwentuhan mo naman kami patungkol dito sa baryo ninyo. Para may alam kami, di ba? Babe, alam mo, iniisip ko na hindi ka curious eh. Chismoso ka na. Masama bang malaman? Sige, ikukwento ko. Si Lola Martina ay isa ring aswang noon. Lahi kami ng mga asbo. Si Lola Martina ko ay inibig ng lolo ko na isang tao at manunugis. Pero nag-ibigan sila. Pinakasalan niya si lolo at iniharap sa altar kaya nawala ang sumpa ng pagiging aswang niya. Kagaya ng sabi ko kagabi patungkol sa mga asbo, nag-aanyong malaking aso kami sa gabi. Mabangis at nakakatakot ang anyo naming may makintab na balahibo, pulang kumikislap na mata, mahahabang pangil at matutulis na kuko. Sa panahon nila Lola noon, tanging sa kagubatan lang sila naninirahan.
Itong buong lugar na ito ay teritoryo lang ng mga asbo noon. Lumilipas ang panahon na sumasabay na rin sa pagbabago ang lahat. Unti-unting pinuputol ang mga puno sa kagubatan na ito. Tapos ay nilagyan ng tulay kaya naman unti-unti ay may mga baryo na sa lugar na ito. Kasama na itong baryong pula. May ilang mabubuting asbo na siyang lahi nila Lola Martina. Ang piniling makihalubilo sa mga tao para makasabay na rin sa agos ng panahon at buhay. Yun pala talagang kasagutan kaya gusto mo na makakasal kayo agad ni Ray. Oo, JC. Pasensya na kung wala akong lakas ng loob na sabihin to. Dahil hindi ko rin alam kung paano. Ang alam ko lang kasi mahal ako ni Ray kaya gusto niya akong pakasalan. Kung yun ang makakapagpawala ng pagiging aswang mo, ang iharap ka sa altar, ay magpapakasal tayo kaagad pag uwi natin sa Maynila. Naririnig ko na naman ang kasal na yan. Naibitin ako sa kwento ni Cheska. Balik tayo sa kinakwento mo. Ibig sabihin, ay mga tao talagang naninirahan dito noon? Wow, babe ha? Curious ka rin ba talaga niyan? Shut up, babe. Na-excite ako sa kwento. Itutuloy ko na ha. Sige lang, Cheska. Isang pamilya namin sa mabuting asbo na piniling manirahan kasama ang mga tao dito sa Baryo Pula. Lalo ng mga tao ay likas na mapagmahal sa mga alaga nilang aso. Naging maayos naman ang lahat. Lalo na't nasanay na kami ng pamilya namin na magpigil at mambiktima ng mga tao. Dahil ang tipikal na asbo ay sa gabi kong lumalabas at tahimik na kumikilos. Mabibilis din tumakbo at walang awa kung umatake. Anong nangyari? Bakit halos kayo na lang ni Lola Martina ang nakatira dito sa Baryo Pula? Nabanggit nga rin ni Mang Ben na nagsialisan ang mga nakatira rito sa lugar ninyo. Dahil sa mga masasamang asbo, lalo na yung pinuno nila, si Nardo. Sino naman sila? Sila ang mga masamang lahi ng mga asbo. Nananatili lang sila sa kagubatan sa loob ng mahabang panahon. Tutol sila sa ginawa naming pakikihalubilo sa mga tao. Dahil para sa kanila, walang lugar ang mga tao sa kagubatan. Galit din sila sa mga taong inaabusong kalikasan. Maging ang mga mangangaso na walang awang pinapatay ang mga kalahi naming asbo. Kaya naman, pinagbabawala na lumabas ang mga tao rito tuwing gabi. Dahil dun sila umaatake. Umaatake sila at kinakain ng mga lamang loob ng kanilang biktima. Tsaka maglalaho sa dilim. Nakakatakot naman sila. Oo, dahil silang pumatay sa mga magulang ko. Kaya ang mga aswang kagabi ay mga tribo niyang mga yun. Ginawa nila yun? Napakasama niya. Dahil sa huling pagkakataon, ay hindi pumayag ang mga magulang ko na umanib kami sa kanila. Dahil si tatay ang siyang pinuno ng Baryo Pula noon. Pinalikas niya ang mga tao. Pero mas nagalit si Nardo dahil hindi rin pumayag ang mga magulang ko na ipakasal ako sa kanya. Kaya ako umalis dito. Sinabi sa akin ng mga magulang ko na isa sa paraan para mawala ang pagiging aswang ko ay maiharap sa altar ng isang taong magmamahal sa akin ng totoo. Hanggang sa nakilala ko si Ray sa Manila. Wala bang simbahan dito? Dito na lang kaya kayo magpakasal? Eh, tayo kaya JC kailan? Sa katapusan ng mundo? Aswang ka rin ba, babe? So kailangan ko pa maging aswang para pakasalan agad? Ay nako, eto na naman sila. Sabayin pang simbahan dito. At may kalayuan ng bayan, di ba? My love, handa ko rin yung gawin para sa'yo. Ang pakasalan ka, kahit saan mang simbahan, anumang oras o araw. Nakahinga kami ng maluwag dahil huminto na ang ulan. Kaagad kaming bumaba dala ang aming mga gamit. Naabutan namin si Lola Martina na siyang nagsisiesta sa rocking chair nito. Nang maramdaman kami na nakababa na sa hagdan, ay nilingon kami nito, tsaka siya tumayo at nilapitan kami. Mag-iigat kayo ha. Huwag na kayong babalik dito. Talagang hindi na po, Lola. Nakakatakot po eh. Babe talaga oh. Tama siya. Sobrang nakakatakot dito. Opo Lola, mag-iingat rin po kayo rito palagi ha. Naway maging masaya ang inyong pagsasama ng aking apo.
Lola, kung handa ka na pong magpunta sa Maynila, ay magpunta lang po kayo sa bayan para ma-text niyo ako. Apo, hindi na kailangan. Alam kong dito na ako papanaw sa kung saang lugar tayo nagmula. Magtatampo ang lolo mo kapag umalis ako rito. Talagang mahal na mahal niyo si Lolo, no? Hindi niyo talaga siya iiwanan dito. Kahit wala na siya ay nakatatak siya sa puso't isipan ko. Paano po, Lola? Maraming salamat po sa pagpapatuloy. Oo na, sige na. Madali na kayong umalis at baka maamoy pa ng mga masasamang asbo ang dinadala ng nobya mo. Mas magiging delikado kayo, lalo na't malalakas ang pang-amoy nila sa halimuyak ng sanggol sa sinapupunan. Opo, Lola. Iingatan ko po ang mag-ina ko. Ano mang mangyari? Ay, saglit. Ang munti kang kumakalimutan. Ay, sumunod muna kayo sa akin, JC at Ray. Ako'y may ibibigay sa inyo. Sumunod kami ni Ray kay Lola Martina sa may kusina. Pinakisuyo niya na abutin ko ang isang box na siyang nasa itaas ng tokador. Binuksan niya ito at bumungad sa amin ang 2 buntot ng pagi at mga anting-anting. May mga orasyon na ito. Alam kong mabisa pa itong pabuksa sa kanila sa oras na makasalubong doon sila. Ito yung ginagamit ng asawa ko noong nanunugis siya ng mga masasamang asbo. Eto, kunin nyo at isuot ang mga anting-anting. Dahil sa pamamagitan niyan ay hindi kayo malalapitan ng kahit anong aswang o elemento. Salamat po dito, Lola. Pero, paano po kayo? Ay, sus, iho, matanda na ako. Alam nyo naman siguro na dati rin akong aswang. Kaya wag nila akong susubukan. Salamat po, Lola. Pero hindi ko po matatanggap ang mga to. Lalo na tong anting-anting. Bakit naman, pre? Mabuti na yung handa tayo. Kasi baka magsumbong yung mga nakita natin kahapon sa pinuno nila. Baka sugurin tayo. Ikaw rin. Hindi makakalapit sa akin si Cheska sa oras na suotin ko ang anting-anting. Oo nga pala. Mas mabuti na kay Julie na lang. Lalo na't buntis siya. Mas lalapitan siya. Tama siya. Pagkaklahan nyo si Julie. Malamang sa malamang ay naamoy na siya ng mga ito. Maraming salamat po, Lola. Kailangan na po naming umalis habang humihina po ang bugso ng ulan. Ay, siya, sige. Mag-iingat kayo. Paglabas namin ay may kaunting ambon at paghangin pa rin. Kahit na ganon, kailangan na namin itong suungin para makalabas na kami sa Baryo Pula. Inaalala ko rin kasi ang pinsan kong si Josh. Sana talaga ginaya lang ng aswang kagabi ang boses niya upang manipulahin ako. Hindi ko rin talaga malaman sa pinsan ko na yon kung bakit siya palaging naliligaw o napapahiwalay sa amin kada mag-long rides kami. Nang makasakay sa aming mga motor ay kaagad namin itong pinatakbo palabas ng gate. May mga nagbagsakan din ng mga puno. Hindi ko muling maiwasang mangamba. Nasa labas ang mga taong nakita namin kahapon na sa malamang ay nagiging mga aswang tuwing gabi. Pinili kong idiretso ang aking tingin. Nakatitig sila pare-parehas sa amin. Kahit pa na maputik ang daan ay nakayapak silang humakbang habang sinusundan kami. Napalunok ako at mas lalong binilisan ang pagmamaneho ng motor. Hanggang sa nakarating kami sa arko ng Baryo Pula na siyang tumabingi na. Pagliko namin ay nakita ko pa rin sa side mirror ng motor ko ang kanilang pagsunod habang pare-parehas silang nakangisi na nakatitig sa amin. Babe, sinusundan nila tayo. Alam ko. Kumapit ka lang sa akin. Huwag mo na silang tingnan. Pre, sumusunod pa rin sila. Huwag niyo silang pansinin. Dumiretso lang tayo. Ayoko na. Takot na ako. Hawakan mo lang yung binigay kong buntot ng pagi kanina. Takot sila dyan. Lalo na sa anting-anting na ipinasuot ko sa'yo. Kakayanin ko. Kaya ko. At nandito ako. Hindi kita pababayaan. Teka, sandali. May mga nakaharang sa ating daraanan. Anak ng putik talaga, oh! Parehas kami pumreno ni Ray kaya sabay na huminto ang aming mga motor. May mga taong nakaharang sa kalsada na aming daraanan. Paglingon ko ay napalunok ako nang makita kong sumusunod pa rin ang mga taong nakatira sa Baryo Pula
kahit nakalabas na kami ng arko. Sa mga oras na yon, kung hindi ko lang angkas si Julie ay ihaharulot ko ng tuloy-tuloy ang aking motor upang makaalis na sa lugar na yon. Mahigpit ko pa ring hawak ang buntot ng pagi. Mula sa likuran ng mga taong nakaharang sa kalsada ay may lumabas na isang lalaki. May kalakihan ng pangangatawan at may peklat sa kaliwang pisngi. Ang isang mata niya ay halos kulay puti na ang nakikita. Pinalibutan kami ng kanyang mga kasamahan. Buong akala mo ba, Jessica, ay makakalis kang muli? Sakto at nagdala ka ng pwedeng ialay mamayang gabi. Tumahimik ka, Nardo. Paalisin mo kami. Umalis kayo sa daraanan namin. Ang lakas ng loob! Akala niyo naman ay kayang-kaya kaming matakasan. Ako nang nakikiusap, Nardo. Parang anin niyo kami. Kunin si Jessica! Ayoko! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo siya! Kunin niyo rin pati ang lalaking yan! Hindi na ako nakapagpigil at hinampas ko ng buntot pagi ang humawak kay Ray at Cheska. Kaagad na napahiyaw ang mga ito sa sakit dahil umusok ang bahaging yon na hinampas ko. Dahilan para mapaliw ko siya sa dalawa. Kaagad na niyakap ni Ray si Cheska. Sinubukan nilang lapitan si Julie pero hindi sila makalapit dahil sa suot nitong anting-anting na pangontra. Nilapitan ko siya at iniamba sa kanila ang hawak kong buntot pagi. Lalong nanggalaiti sa galit si Nardo dahilan upang unti-unting lumabas ang mga pangil nito. Humahaba na rin ang kanyang mga kuko at nagiging kulay pula na ang kanyang mga mata. Napapalunok ako sa sobrang kaba. Labis ang aking pagdarasal sa aking isipan. Panghas kang tao ka! Ginagalit mo ako! Tigilan mo na ako! Sa tingin mo, papayag akong makasal ka sa isang tao katulad ng Lola Martina mo? May karapatan akong piliin ang kapalaran ko. Lalo ng lalaking mamahalin ko! Ayaw magpapakasal, Jessica. Sa akin ka ikakasal. Ayoko! Hindi ko gugustuhin na tuluyang maging halimaw kagaya mo at ninyong lahat! Halimaw ka rin naman! Parehas lang tayo. Sa tingin mo ba, kahit may taong magmahal sa'yo ng tunay, ay mawawala ng tuluyan ang pagiging aswang mo? Pinagpipilitan mo ang sarili mo sa mundong hindi ka naman kabilang. Hindi ko ginustong isilang na maging aswang. Pero pinili kong hindi maging kasing sama mo. Talagang matigas ka, ha? Di Kalor, magtungo kayo ngayon sa tahanan nila Cheska at paslangin niyo ang lola niya. Dalhin niyo ang ulo ng matandang yon dito, ngayon din. Wag! Halos lumuhod si Cheska sa harap ni Nardo. Kaagad siyang dinaluhan ni Ray. Inaalala ko noon, Miss Neri, dahil walang kahit anong hawak o suot na proteksyon si Ray, ay baka mapahamak siya anumang sandali. Habang kami ni Julie ay kahit gustong sugurin ng ibang aswang na nakapalibot sa amin, lalo na't buntis si Julie, nanatili akong alerto at nakahawak ng mahigpit sa buntot ng pagi. Tuluyan namang humagulgol ng iyak si Cheska dahil sa takot ng pagbabanta ni Nardo. Parang awa mo na! Huwag mong idamay dito ang Lola Martina ko! Madali lang naman akong kausap, Cheska. Sumama ka at sa akin ka magpakasal. Itigil mo yan! Mga ganito pala kakisig ang nais mo. Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na maialay ko siya at makuha ang kanyang kaluluwa, ay magiging kasing kisig na niya ako. Hindi! Huwag mong idamay dito si Ray! Ano lang desisyon mo, Cheska? Ipapapatay ko na bang lola mo? Tapos isusunod kong mga taong to? Wag! Sige na! Oo na! Sasama ako sa iyo! Kapalit ng kaligtasan nila ang maging ilang lola ko. Ako lang naman ang kailangan mo, di ba? Huwag mo silang idamay! Cheska! Hindi ako makakapayag! Mas gusto ko na kayong mailigtas! Sana'y maunawaan mo. Pero, ayag ako sa nais mo. Pagbibigyan kong hiling ng aking mapapangasawa. Tumigil ka na, tanda! Hindi sabi yan mangyayari! Ray! Kung ganon, ay sumama ka na lang din. Upang masaksihan mo ang kasal namin ni Cheska. Huwag mong gagawin yan! Hindi kita iiwan. Kahit na anong mangyari, Cheska. Pagkabilang ko ng 10. Kapag hindi pa umalis tong mga taong to, magbabagong isip ko. Magiging hapunan natin sila. JC! Julie! Ray! Alis na! Isa! Cheska!
Patawarin mo talaga ako na napunta tayo sa ganitong sitwasyon. JC, hindi ako galit sa'yo. Hindi kita sinisisi. Ang mahalaga ngayon maging ligtas kayo ni Julie, kaya umalis ka na. Hindi ko talaga kayang iwan ka, Cheska. Ray, tara na. Sumakay ka na sa motor mo. Ayoko. Umalis na sabi kayo, alis na. Ray, huwag nang matigas ang ulo. Pasensya na, JC. Hindi ko kayang iwan si Cheska dito. Parang awa mo na, Ray. Sumama ka na kila JC. Umalis ka na. Umalis na kayo. JC, Julie, alis na. Dito lang ako sa tabi ni Cheska. Hindi ko siya iiwan. Alis na. Kahit labag sa kalooban ko, pinaharurot ko ang motor habang sakay si Julie palayo. At hindi ko na kinayang lumingon pa. Marahil ay iniisip niyo kung bakit ko hinayaang maiwan si Ray. Napaka makasarili ko ba? Dahil ang nasa isipan ko sa mga oras na yon ay makaalis ng buhay, lalo na si Julie. Ayaw kong sayangin ang sakripisyo ni Cheska. Paglagpas ng tulay ay muling bumuhos ang ulan. Doon ko napagtanto na hindi kami pwedeng bumalik sa Maynila nang hindi kumpleto. Kaya naman bumalik kami sa kubo ni Namang Ben. Salamat sa Diyos at bumalik kayo. Sumilong na muna kayo at basang-basa kayo sa ulan. At teka, saan ang dalawa niyong kasama? Naiwan po sila doon, Manang. Kapalit po ng kaligtasan namin ni Julie, ay kailangan pong isuko ni Cheska ang sarili niya. Hindi po sumama si Ray. Nagpaiwan din po siya. Ay, Diyos ko po. Nakadaan po ba dito si Josh? Ay oo, kagabi pa nga yun na alalang-alala sa inyo. JC! Julie! Josh! Nakahinga ako ng maluwag nang makita si Josh na lumabas mula sa loob ng kubo ni Namang Ben. Mabuti na lang talaga at nakinig ako kay Cheska na huwag magpaninlang sa pagbabalat kayo ng mga aswang sa boses ni Josh kagabi. Saan ka ba galing? Saan ka naligaw? Labis mo kaming pinag-alala. Uminto ako saglit habang minabagtas natin ito para umihi. Iniisip ko na diretso lang naman na. Kaya masusundan ko kayo. Kaso, namali ako ng pinasok at napadpad ako sa sitio Maragon sa paanan nito. Magubat din kaya hindi ko alam maglalabasan ko. Tapos, may biglang sumulpot na malaking aso sa harapan ko. Akala ko talaga katapusan ko na kasi napakalaki talaga ng asong yun. Mabuti na lang at dumating ang isang taga-sitio Maragon. Pinuksa ang malaking aso at pagkatapos, sinabi niya na aswang yun. Oo, tama sila. Mga aswang yun. Mga asbo kung tawagin. Nagsabihin ko na sa baryo pula tayo pupunta. Hindi sila makapaniwala. Ang iba sa mga taga-sitio Maragon ay mga dating nakatira sa baryo pula. Pinalikas daw sila dahil kaliwat kanan ng pagsugod ng mga asbo tuwing gabi. Pero dahil labis ako nag-aalala sa inyo, ay sinamahan nila ako hanggang sa makarating ako dito kina Mang Ben. Ang mahalaga, Josh, ay wala talagang nangyaring masama sa'yo. Pero sila Ray at Cheska, nandun pa sila. Hindi ko gustong umalis nang hindi sila kasama. Kumpleto tayong nagtungo rito kaya dapat kumpleto rin tayong babalik sa Maynila. Huwag ka maglala. Nagbabalak mamaya ang ilang mga manunugis mula sa Sitio Maragon na sumugod sa baryo pula. Dahil nasabi ko na nandun kayo at kailangan kayong mailigtas. Sasama ako. Lalaban din ako, Josh. Game ako. Ay sasama ako. May binigay na bulo sa akin si Inang Minda. Mamuksa raw ng aswang. Meron daw itong malakas na orasyon. Kaya kahit ang pinakapinuno sa kanila ay mapupuksa sa isang atake lang. Marahil ay hindi nakakalapit ang mga aswang na yun dito sa amin ay dahil napapalibutan ng mga pangontra ang aming tahanan. Parang normal na tao lang po kasi ang mga aswang dun sa umaga. Pero Manang, ihahabilin ko po muna sa'yo si Julie. Ha? Pero JC, napakadelikado kung babalik ka pa dun. Makinig ka sa akin. Pangako, babalik ako ng buhay kasama sila Ray. JC naman! Magtiwala ka. Uuwi tayong lahat ng buhay. Magpapakasal pa tayo. Papakasalan pa kita, hindi ba? Please lang, huwag kang mamamatay ha. Hindi. Pangako. Kayo nang magiging anak natin ng lakas ko. Sige na, iho. Mag-iingat kayo mamaya kasamang asawa ko, ha?
May tiwala ako na magtatagumpay kayo. Ipagdarasal namin ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po, Manang. Magkakaasa po kayo. Nang sumapit ang dapit hapon ay dumating na ang mga manunugis mula sa Sitio Maragon na siyang binabanggit ni Josh. Pare-parehas kaming mga handa at may mga dalang buntot ng pagi at bolo na siyang pupuksa sa mga aswang na makakasagupa namin. Nagdala naman si Mang Ben ng gaas. Lahat kami ay may hawak na sulo dahil gusto nilang sunugin ang mga aswang pagkatapos. Bandang gabi na makarating kami sa Baryo Pula. Pero hindi kami dapat pakampante dahil baka nagtatago lamang sila kung saan o kaya naman ay naghahanda silang sumugod anumang oras. Nang makarating sa gate ng bahay ni Cheska, ay saktong kalalabas lang ni Lola Martina. Lola Martina, Ay, JC, bakit kayo bumalik? ililigtas po namin si Ray at Cheska, Lola. Ay, ako rin sana. Hindi ko hahayaang tuluyang kuhanin ng Nardo na yun ng apo ko. Kaya niyo po ba, Lola? Abayo! Apo ko ng usapan dito kaya gagawin ko ang lahat para mapuksa rin sila kahit nakalahi ko sila. Alam niyo po ba kung nasan sila, Lola? Oo, at ituturo ko. Nagsama-sama silang lahat doon para abagaan ang kabilugan ng buwan. At hindi yun maaaring mangyari. Dahil hindi na mawawala ang sumpa ng pagiging aswang kay Cheska kapag nagkataon. Ayoko maging agresibo at delikadong aswang ang apo ko. Sige po. Tayo po'y magtutungo doon. Dahil uubusin natin sila. Naglakad kami sa pangunguna ni Lola Martina. Sinundan namin siya hanggang makarating sa dulong bahagi ng Baryo Pula. Pagtapat ko ng sulo ay nakita namin sila na nakapaikot habang nasa gitna si Nardo at Cheska. Si Ray ay nasa gilid nila habang nakatali, puro pasa at walang malay dahil sa pambubugbog sa kanya. Inaabangan nila ang tuluyang paglabas ng bilog na buwan na marahil ay natatakpan ng ulap dahil sa pagdaan ng bagyo kanina. Sabay-sabay silang napalingon sa gawin namin at umangil dahil sa liwanag ng apoy. Humanda naman kaming lahat sa pagsugod. Talagang bumalik ka ba ditong lalaki ka? Mga hangal kayo! Ikaw ang hangal! Pakawalan mo ang apo ko at si Ray! JC! Lola! Hindi yan mangyayari! Sugurin sila! At patayin lahat! Ikaw ang mamamatay sa gabing ito! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Mamamatay kayong lahat! Isa-isa kong sinugod ang mga aswang na malapit sa akin gamit ang hawak kong polo. Gayon din ang aking mga kasama. Ikinalat naman ni Mang Ben ang gaas sa paligid at pinaapoyan upang mas lalo namin silang makita. Hindi nila kayang tumagal sa nakikitang liwanag, kaya mas lalo namin silang mapupuksa. Bilin sa amin na sa leeg sila patamaan ng bolo para tuluyan silang manghina at hindi na makalaban pa. Ang mga bumabagsak na aswang ay isa-isang sinusunog. Mabilis akong nagtungo sa gawin ni Ray. Mabilis ko siyang kinalagan. Ray! Gumising ka, Ray! Si Cheska, Ayun, nakay Nardo pa. kailangan ko siyang iligtas. Kaya mo ba? Na-torture ka nila, oh. Si Nardong may gawa nito. Inalalayan ko si Ray para mas makalakad siyang mabuti. Binigyan ko siya ng buntot pagi para malabanan ng aswang na palapit sa amin. Kahit na iika-ika na siya at nangihina dahil sa mga pangtutorture na naranasan niya. Patungo kami kay Nardo habang hinihila nito papalayo sa kaguluhan si Cheska. Lumapit sa kanila si Lola Martina. Sa unang pagkakataon ay nakita ko siya nag-anyong aswang at mabilis na sinugod si Nardo. Pero dahil sa katandaan at kahinaan ay mabilis siyang nakagat sa leeg ni Nardo. Tuluyan kami nakalapit nang humandusay si Lola Martina. Lola Martina! Wala na siya. Napapala mo! Sa pagiging sagabal mo, matanda ka! Pinatay mo ang lola ko! Ayop ka! Unti-unting sumisilip ang kabilugan ng buwan at tuluyang lumabas ang tunay na anyo ni Nardo mula sa pagiging nakakatakot na aswang ay naging itim ang kanyang mga mata at mas humaba ang pangil at mga kuko. Gustuin ko mang umurong sa mga oras na yun ay hindi ko ginawa. Pagkos ay nag-sign of the cross ako at nagdasal ng taimtim ng paggabay sa isipan ko. Nakaamba na kaming sugurin ni Nardo at sa pagkakataong yon ay nasaksihan ko rin si Cheska sa pagbabagong anyo. Nang tuluyan kaming susugurin ni Nardo ay mabilis siyang sinugod ni Cheska
at silang dalawa ang nagpangbuno. Wala akong sinayang na pagkakataon. Habang nakatalikod si Nardo sa pakikipagbuno kay Cheska, ay walang pag-aalinlangan ko siyang hinataw ng polo. Mamatay ka na! Ah! Cheska! Nakagat siya sa leeg! Cheska! Hindi! Hindi! Mga kasama! Nandito kami! Tulungan niyo akong tuluyang puksain itong pinuno nila! Mabilis na tumakbo si Namang Ben, Josh, maging ang ibang manunugis sa gawin namin at pinagtulungang hatawin si Nardo. Tumingin ako kay Cheska habang hawak ni Ray ang kanyang leeg. Dahil tuloy-tuloy lamang sa pagdaloy ang dugo. Lalong bumibigat ang paghinga nito. Cheska, please! Lumabang ka! Aalis na tayo rito! Ray, masaya ako na nakilala kita. Pero hanggang dito na. Cheska, huwag mong sabihin yan! Para kaawa mo na! Kapit lang! Mahal kita, Ray. Hindi! Uwi tayo! Mabubuhay ka! Cheska, magpapangasal tayo! Cheska! Cheska! Tuluyang sumilip ang kabilugan ng buwan at dito nawala ng buhay si Cheska. Hindi ko rin napigilang maluha sa aking nasaksihan. Buong akala ko, maliligtas ko sila pareho. Pero nagkamali ako dahil yapos lamang ng maigpit ni Ray ang katawan ni Cheska at humahagulgol ng buong hinagpis. JC! Kinalulungkot ko ang pagkamatay ni Cheska. Pero kailangan na nating umalis dito. Kumakalat na ang apoy. Baka pati tayo ay matupok. Ray, tara na. Kailangan na nating umalis. Ayoko. Si Cheska, nandito pa siya. Ray, huwag mong sayangin ang pagsasakripisyo niya para lang mailigtas tayo. Cheska. Cheska. Wala kaming nagawa ni Josh kundi ang hilahin siya hanggang sa mabitiwan niya ang katawan ni Cheska. At kinaladkad siya palayo kahit na nagpupumiglas siya. Ramdam ko ang sakit na dulot nito sa kanya. Kahit naman sino sa atin ay hindi gugustuhin na mawala ng taong minamahal. Nakalabas kami sa Baryo Pula at tuluyan na itong tinupok ng apoy. Tila isang malaking bangungot ang madugong gabing yon. Pagbalik sa Maynila ay mga ilang linggo rin na hindi pumapasok sa trabaho si Ray. Kung pupuntahan ko naman siya ay labis lamang ang kanyang pag-iyak. Nalulungkot ako ng sobra para sa kaibigan ko. Mabuti naman at maayos ang lagay ni baby. Tingnan mo, ang cute niya dito sa sonogram. Kaya nga eh. Pero nabugbog ka pa rin ni Papa. Ayos lang. Nakaplano naman ang kasal natin bago lumabas si baby. Grabe no. Nakakalungkot pa rin ang nangyari kay Ray. Hindi naman natin inaakala na tamang kutob mo. Tapos hindi nga maligno si Cheska. Aswang naman. Sa tingin mo ba, magmamahal pa ulit si Ray? Desisyon niya na yun. Sa ngayon, Miss Neri, sa lumipas na 5 taon, kasal na kami ni Julie at may 2 ng anak. Pinili ni Julie ang work from home setup na trabaho, lalo na noong tumama ang pandemya para mas matutukan ang pag-aalaga sa aming 2 anak. Samantalang ako ay promoted na as manager ng BPO company na pinagtatrabuhuhan ko. Ang huli kong balita kay Ray ay nag-migrate na siya sa Europe kung nasaang bansa ang magulang niya. Mabuti na siguro yon para hindi siya nalulungkot at mas makapag-focus siya sa karir na nag-aabang sa kanya doon. Noong nakaraang buwan ay nakausap ko siya via video call. Malaki ang pinagbago niya sa nakalipas na 5 taon. Tinanong ko siya kung uuwi siya ng Pilipinas dahil iniimbita siya ni Josh. Ang pinsan ko kasi ay ikakasal na. Sinabi niya na titingnan niya raw ang schedule niya dahil gusto naman daw niyang makadalaw sa Pilipinas kahit ilang araw lang. Wala pa rin daw siyang napupusuan na kahit sino. Dahil si Cheska lamang ang nilalaman ng puso niya. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi kong kwento, Miss Neri. Naway may natutunan po kayo sa aking ibinahaging karanasan. God bless po sa inyong lahat at more power sa inyong YouTube channel.